Shoutout sa tagapakinig natin na si Juan Solegek at Sakino Dukusin at itong si Romeo Conchada. Sa ngayon sa balita natin, mukhang ito raw Barangay Ginebra ay determinado talaga na makuha na yung rights nitong si Bobby Ray Parks at handa raw silang mamigay ng 4 na draft picks na kapalit nito at kung kinakailangan pa raw ay samahan ng iba pang players. Sa tingin ng iba baka medyo sobra kung 4 na picks ang ibibigay ng Ginebra. Pero siguro ang nakikinita na dito ng Barangay Ginebra, mukhang itong si Jeremiah Gray ay magiging injury prone na buong karir niya. Wag naman sana. Pero may mga ganyang players talaga, alam natin, katulad nitong si Dylan Ababu at si JC Intal na kadalasan doon sa karera nila ay palaging na-injure. Baka daw ganyan ang mangyari dito kay Jeremiah Gray. Wag nga sana, pero nandyan yung posibilidad. So ibig nitong sabihin, gustong magkaroon ng tinatawag na insurance ng Ginebra na kung palagi nga may injury itong si Jeremiah Gray ay meron pa silang isang wingman na pwedeng magamit. At iyan nga ay itong si Ray Parks. Ngayon, ang TNT naman syempre, hindi yan papalugi. Gugustuhin yan ng makakuha ng isang player na o kaya mga draft picks na makapagko-compensate kung ibibigay nila itong si Ray Parks dito sa Barangay Ginebra. At yan ang dahilan kung bakit maraming mga first round picks ang kanilang hihingin o di kaya naman ang mga top caliber players mula sa Ginebra. Huwag rin nating alisin yung posibilidad na baka magkaroon ng 3-team trade kung sakaling yung mga picks at players na i-offer ng Ginebra ay hindi sasapat. So kailangan siguro magsama ng iba pang komponan para makuha yung mga players na nanaisin ng TNT. Tandaan din natin na ito ay pwede lang mangyari kapag yung kontrata ni Parks sa Japan ay tapos na o di kaya ay iba-buyout siya nitong Barangay Ginebra. Sinabi na noon itong si Coach Aldin Ayo na wala na raw trade na mangyayari dito sa Converge Fiber Xers. Pero ngayon mukhang ang report ay gusto na raw nilang pakawalan itong si Mac Talio. Kung inyong matatandaan, itong si Talio ay pinaglaban pa yan ng Converge dahil nga ayaw siyang palaruin noon ng PBA. Gusto ng PBA i-suspend muna yan si Converge dahil nga doon sa violation na ginawa niya nung naglalaro pa siya sa liga. Pero eventually pinayagan siya maglaro dito sa PBA. Pero ang nangyari, halos hindi rin naman ginamit nitong Converge Fiber Xers. Ang opisyal na dahilan daw ay nagkaroon ito ng knee injury. Pero yung ibang insider stories na lumalabas, mukhang hindi raw sumusunod dito sa team orders o doon sa sistema itong Converge at puro 1-on-1 daw itong si Talio. At yan ang dahilan kung bakit siya hindi muna ginamit. Kumbaga ilalagay muna siya dun sa reserve list para ma-orient siya kung ano ba talaga ang gusto sa kanya nitong Converge Fiber Xers. At kung hindi raw talaga magkasundo at sabihin na natin na itong si Talio talaga ay magmamatigas dun sa kagustuhan niyang style ng laro, ay ite-trade na ito ng management. Kaya sa ngayon, tignan natin kung ano mangyayari dito. Sayang naman si Talio dahil yung first game niya maganda pinakita. At dahil dito, pwede nating masabi na baka nagkamali ang Converge dito kung sakaling iti-trade nila. Dahil ngayon, mababa na ang value ni Talio dahil hindi siya nagagamit. Si Talio pa naman sana ang inaasahan ng Converge na magiging kapartner nitong si Shonny Winston at papalit dito kay Jeron Teng at kay Maverick Ahanmisi. Pero ito si Winston nag-i-struggle at ito naman si Talio nga hindi ginagamit. At isa lang yan doon sa maraming dahilan kung bakit ngayon itong Converge ay nag-i-struggle talaga at nahihirapang manalo. As it is, sila na lang walang panalong team dito sa Commissioner's Cup at hindi nakakatulong yung hindi magandang sitwasyon ngayon kay Talio dito sa lineup.